Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored! Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo. Ayan, magandang gabi po mga ka-BBF. Ako po si EJ Ruiz. Hi, ako po si Dada. Magkakasama-sama na naman po tayo sa kantahan, tugtugan at kwentuhan. Hello, ako po si Gledaline. Bago po ang lahat, gusto namin magpasalamat sa lahat ng kabataang nakasama namin last Sunday sa aming Light Gig. Hello, ako po si Chacha Faith. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ngayon at naka-tune in sa 98.3 FM Smile Radio. Ayan. Sa lahat po ng gustong makasama o mapabilang sa BBF team, just text 0946-8288-235. I-text nyo lang po BBF space your name and your age. And for your greetings and text, just text 0946-8288-235 or 0917-928-4843. Again, 0946-8288-235 or 0917-928-4843. Sa lahat po ng inyong mga pabate o prayer request, mag-text lang po kayo at babasahin po natin yan mamaya. at sa mga gusto po kami makita online and mapakinggan online, ano na nga yung website natin? www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. At syempre, binabati po namin ang lahat po na nakikinig online at nakikita po kami, nanonood din online. Hello po sa mga relatives po namin na nandyan sa Angeles City. Ganon din po si Kuya Jen Reblosiano sa Arizona, USA. Listening din po kay Ate Sol at Kuya Edmond dyan po sa Sacramento, California. Binabati din namin si Kuya Benok at yung mga kasama niya dyan sa Generics Pharmacy. Ayan, magandang evening din po kay Kuya Greg dyan po sa Davao. Hello po. Tugtugan na po tayo mga ka-BBF. Here's a song from Planet Shakers, Nothing is Impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you.
magandang gabi at pinagpalang gabi sa ating lahat. Natutuwa kami muli na kami po ay inyong napapanood at napapakinggan sa inyong tahanan. Binabati ko po ang lahat po ng mga taga Life Church, Life Center, ganun din kina Kuya Edmond and Ate Sol, ang Buno family, God bless you. Kuya Charlie and Ate Dottie, ganun si Kuya Greg na nasa Davao. Salamat kayo ay patuloy na nakikinig sa programang ito. So, ayan, mag-enjoy lang tayo at marami tayong mga matututunang muli ngayong gabi. At tinitiyak ko naman sa inyo na hindi lang kayo may inspire ng mga awiting makadangit, ganun din ng mga mensaheng nakapagpapatibay ng loob, nakapagpapagaan ng pakiramdam, at higit sa lahat nagbibigay sa atin ng hamon upang tayo magpatuloy na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. So, ayan, good evening po sa inyong lahat. God bless you all. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born. Hello, good evening po sa lahat po ng nakikinig ngayong gabi sa ating program, #BBF. That's Blessed, Beloved, and Favored. Dito lang po sa 98.3 FM Smile Radio. Okay, so good evening po sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Nanay at Tatay Ed Santiago. Yan. At pati po sa mga taga-Munting Batangas, kay Ate Dory Alzate, kay Uncle JR, Kuya Edmond, Beth, Grace, Lola Maria at Remy Evangelista. Siyempre kay Ate Sol, dyan sa Sacramento. Yan. So, ang topic natin last Friday, our last Friday's broadcast, ang ating pinag-usapan is how to combat stress. Okay, how to combat stress. Sabi natin, stress is a factor that induces bodily or mental tension. At kung hindi natin maaagapan or ma-handle ng maayos ang stress, pressure, tension, and difficulties, this may lead to some unpleasant condition of the mind and body, such as fear. So, yan ngayon ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Conquer your fear. Yan, good evening po sa inyong lahat muli sa mga nasa live streaming or nasa kanilang mga FM radio. Yan, so ang ating topic tonight, conquer your fear. Sabi ng Webster Dictionary, fear is an unpleasant emotion caused by expectation of danger. Okay. Or we may also call it solicitude or anxiety. Ikaw kaibigan, ano ang mga takot mo? What are you afraid of? Are you afraid of losing something or someone? Afraid of being alone and left out? Takot ka bang mamatay? Takot ka ba sa mga insekto or certain animals that will come near you and bite you? Or takot kang tumayo in front of a big crowd? Ano yung kinakatakot mo? Pansinin mo, these fears that you have are not doing you any good. Madalas, ang dala nito, kawalan ng saya at kapayapaan. So, conquer your fear. Palagi kong sinasabi sa mga broadcast natin, fear is the absence of faith and faith is the absence of fear. So, for you to conquer fear, importante, you must have faith. And how can you have faith? Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So, importante, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. If fear is the spirit, we also need the Spirit of the Lord to conquer yung spirit of fear. Sabi natin kanina, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kagaya ng ginagawa mo ngayon.
nakikinig ka ng salita ng Diyos na ibinabahagi natin tonight. So, fear will come to you. And later, mapapansin mo, nag-iba yung disposition mo sa buhay. Mas tumatapang ka, nagkakaroon ka ng courage, nawawala yung iyong takot. Lahat ng klase ng fear, may sagot ang Bible dyan. Minsan, taken for granted natin ang book na ito, ang Bible, pero ang hindi natin alam, ang Bible ay merong sagot sa lahat ng iyong mga tanong. Okay. Tonight, we will discuss some of them. Let the Word of God and the wisdom of the Holy Spirit be our teacher on how to conquer fear. So, I hope ma-discuss natin lahat, pero depende sa time natin. So, let me share with you some of them. Number 1, fear of insects and other animals. Sino ba yung may mga takot sa mga ipis o kung ano-ano mga hayop, daga, or whatever? Yung ang bilis-bilis nating natatakot, yung bigla ka na lang napapasigaw dahil sa sobrang takot. Okay, how to conquer the fear of insects and other animals? Let's go back to creation. God created everything, and that includes you. Pero, kinreate ka ng Lord differently. Iba ang pagka-create ng Lord sa'yo from the rest of His creations. Ikaw at ako, kinreate in the image and likeness of God, as stated in Genesis 1:26. You are created to have dominion. Pag sinabing dominion, ito ay power, authority over all creations. So, wag ka nang matakot sa mga insekto, iba pang animals, because you have dominion over every creeping things that creeps on earth. So, minsan, ang nangyayari kasi sa atin, parang mas malaki pa yung aso kaysa sa atin. Parang mas malaki pa yung ipis kaysa sa atin, na parang ang bilis-bilis niyang iniiba yung iyong emosyon kapag nakita mo siya. So, wag tayong ma-overpower ng mga maliliit na bagay na ito, maliliit na hayop na ito, because you are more precious than them. Kaya nga ikaw lang ang binigyan ng Lord ng dominion over all creations. Sa lahat ng kanyang nilalang, ikaw lang ang created in the image and likeness of God, at ikaw lang ang binigyan ng dominion and authority over all creations. So, have peace and have faith na makakonquer mo yung fear of insects and other animals. Ano pa? Ano pang takot mo, kapatid, kaibigan? Fear of thunder and lightning and other calamities? Yung amin pong alagang aso sa bahay, kapag ka po ang lakas-lakas ng kulog at saka kidlat, pumapasok siya doon sa maliit na room namin, hindi na po siya lumalabas kahit kinabukasan kung hindi ko pa siya palalabasin. Kasi sobrang napakalaki ng takot niya doon sa kulog at kidlat. Normal, di po ba? Na nakakatakot, nakakagulat naman kasi sobrang lakas. At minsan, kapag dumarating ang malakas na bagyo, takot na tayo kung anong pwedeng mangyari, lalong-lalo na sa balitang earthquake o ano-ano mang mga kalamidad. But you know, you have to believe that Jesus is more powerful than the laws of nature. Kung maalala po natin yung story nung pinatigil ng Panginoong Hesus ang malakas na bagyo doon sa kalagitnaan ng dagat. Doon sa, nakasulat ito sa Mark chapter 4 verses 36 to 41. And you know what? That same powerful Jesus dwells in the lives of all believers. At kung ikaw ay isang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, at sa kanyang tinapos na gawa at sa kanyang dakilang sakripisyo doon sa krus, automatically, ikaw ay kanyang residence. He makes you as His residence, and therefore, He is with you in every storm. So, pwede mo rin kausapin
yung bagyo, yung thunder and lightning, o yung napakalakas na hangin, to stop and be still. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa gitna ng dagat habang nakasakay sila sa bangka. At makikita mo kung paano silang susunod sa'yo. Of course, you have to have faith that Jesus is in you. Okay? If Elijah the prophet did that, lalo ka na. You are a new creation and Jesus dwells in you. 3. Fear of rejection. Ito yung takot na hindi man nire-reveal o hindi man hinahayag ng maraming tao, pero noticeably makikita mo sa kanilang mga kilos that they have this fear of rejection. Some people are afraid to be rejected. At isa sa mga takot nila, yung hindi ba sila mag-blend o hindi sila mag-fit doon sa grupo na kinabibilangan nila. Kaya nga, gagawin nila ang lahat just to get people's approval. Isa sa kanilang mga paraan is to be somebody else other than their real selves. Para maging katanggap-tanggap sa mga tao, magpipretend ka ng isang pagkatao na hindi naman totoong ikaw. Kasi you believe that you will act like somebody else or you will speak like somebody else, ma-approve ka. Hindi ka marireject ng iyong kinabibilangang group. They pretend to be rich, though they are not just really rich, just to blend in with their rich friends. Ang worst nga lang, meron pang mga tao na gagawin nila kahit na masasamang gawain, kagaya ng paninigarilyo, gambling, paglalasing. Ang pinakamatindi ay yung taking prohibited drugs. Kasi ang takot nila, hindi sila maging in sa barkada. Ang iba naman, sa sobrang paghahanap ng approval, because of too much longing of approval, they are overreacting. Kaya ang results, lalong nare-reject. Kasi, yung bang alam mo yung sobra nang nagpapapansin. Ang tendency, lalo siyang nagmumukhang nakakainis and lalo siyang nare-reject, lalo siyang nilalayuan. Sometimes the root of this fear of rejection has something to do with their experience in their childhood years. Mostly kung bakit yung mga karakter natin o yung mga pag-uugali natin nung na grown-ups na tayo, ngayong grown-ups na tayo, ay may kinalaman kung paano tayo lumaki. O ano yung mga experiences natin nung bata tayo. Ano yung sitwasyon natin sa family. Yung mga rejection terms na naririnig nila ng bata pa sila or from the people or sometimes sa sarili nilang mga magulang. Like, hindi ka magaling, hindi ka dapat maging anak ko kasi hindi ka nagmana sa akin. Or, ang pangit mo, parang ampun ka lang. Or, hindi ka matalino, kanino ka ba nagmana? So, we have to conquer this fear of rejection. Ano man yung mga dinanas mo, ano man yung mga narinig mo, ano man yung mga sinabi ng mga kaibigan mo sa'yo, kaya feeling rejected ka, you have to conquer this fear. See yourself as God sees you. Tingnan mo ang sarili mo kung paano ka tingnan ng Diyos. Alam mo ba kung paano niya tinitingnan ng kanyang anak na ang ating Panginoong Jesus? Ganun ka rin niya tingnan, kalugod-lugod sa kanyang paningin. At sabi nga niya sa Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Hindi ka lang basta tinanggap ng ating Panginoon, you are accepted in the Beloved. So, huwag kang matakot na ma-reject ka ng maraming tao or hindi ka maging approved. Ang katotohanan, you cannot please everyone.
Gumawa ka ng masama, gumawa ka ng mabuti, merong masasabi ang tao sa'yo. But choose to do what is right. Or, yung sa tingin mo, yun yung mas maayos. Piliin mong gumawa pa rin ng mabuti kahit meron kang naririnig. Ang lagi mong tatandaan, kay Lord, you are accepted and you are precious. Magpapatuloy po tayo. Tutuloy po natin, i-discuss pa natin yung ibang fear. Pakinggan muna natin ang isang song na ito. Totoo, sinasabi ng kanta that nothing is impossible with God. Yan. So, tuloy po natin ang ating pagkukwentuhan tungkol sa conquering your fear. Sabi nga natin, number 1, conquer your fear sa mga insects and other animals. Always remember that you are created to have dominion over all creations. At yung fear mo tungkol sa thunder, lightning, calamities, remember that Jesus Himself calmed the storm
At yung Jesus na yon, nasa puso mo. Okay? And number 3 is the fear of rejection. Sabi ko kanina, ano man ang tingin sa'yo ng maraming tao, see yourself as God sees you. And you're always special and precious in the eyes of the Lord. At kung paano niya tingnan ang ating Panginoong Jesus, ganon ka rin niya tinitingnan. Because you are a believer of Jesus and Jesus dwells in you. Sabi ko pa rin kanina, yung Ephesians 1:6, He made us accepted in the beloved. So you are accepted in the beloved. Number 4, the fear to be left alone. Paano natin ika-conquer yung fear to be left alone? Kanina, sabi natin, fear of rejection. Yung meron tayong fear of rejection, ang kasunod doon is the fear to be left alone. Sometimes this fear was caused by being left out in the past. Halimbawa, naghiwalay yung mga magulang or maagang pumanaw or iniwan ng mga importanteng tao sa buhay. Ang tendency ay sobrang pag-cling mo sa mga taong presently nakakasama mo or maging possessive due to or too much or hindi nagiging possessive ka or nagiging too much manipulative ka, especially yung mga magulang sa kanilang mga anak, dahil nga meron kang fear of being left alone. Kahit mga minsan alam naman nila na hindi naman okay or hindi naman siya totoong masaya sa present relationship o hindi na masaya ang mga tao sa buhay nila because they are being prevented to find their own journey. Ang tendency nga, kinikip mo yung mga tao sa buhay mo samantalang hindi ka din naman talagang masaya. Sa takot mo that you will be left alone, nag-stick ka na lang doon sa relationship na yon. We have to accept the fact that we are not the owner of anybody and we should not put our security on anybody. Tandaan natin kung ang ating security hinahanap natin sa mga tao sa paligid natin, mapafrustrate ka pagdating ng panahon. Okay? So there are those who are destined to stay with us. Meron talagang tinalaga ang Lord na magstay sa atin for the rest of our lives. Pero meron namang aalis talaga sila sa buhay natin. And when that happens, assure yourself that you won't be left alone. Bakit? Ano yung assurance mo that you will not be left alone? Because God promised to never leave us nor forsake us. Sabi nga, walang mga permanenteng tao sa buhay natin. They come and go. Okay sila ngayon, bukas hindi. Okay lang. Just let go. Pwedeng meron din silang mga sariling journey sa buhay nila. Ang importante, you have somebody with you that will stay with you forever. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Inulit pa nga ito sa Hebrews 13:5. So, si Lord, pag nangako na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, kahit magunaw man ang mundo, hindi niya to bibitawan ang promise na ito. Pero maraming mga tao sa buhay natin na hindi rin sila nagiging totoo sa kanilang mga promises. Pero kung maiwan ka man, huwag kang matakot dahil nandyan lagi si Lord, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. So conquer your fear to be left alone because you will never be alone anymore because nung pinaniwalaan mo pa lang that Jesus is your Lord, that He gave you His life
nagkaroon siya ng dakilang sakripisyo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo at pinaniwalaan mo yon, automatically, Jesus dwells in you. At si Jesus, hindi kagaya ng mga kaibigan mo na nandyan sila ngayon, bukas, wala na. O sa panahong hindi ka na okay, iwanan ka na nila. Si Jesus, nandyan lang sila. Pag sinabing dwells, ginawa niyang dwelling place, ang buhay mo, ibig sabihin, you will be His permanent residence. Okay? So, number 5 is the fear of sickness and death. Madalas, natatakot tayo pag nagkakasakit. Sabi ko nga nung mga nakaraang mga broadcast natin, minsan sakit lang ng ulo, kapag tinitreat natin yung sakit ng ulo, parang tumor na. But if you have courage, if you have faith kay Lord, pinatatatag ka ng pananampalataya mo sa Diyos, kahit tumor pa yan, parang sakit ng ulo lang. So, wag kang matakot. If you have fear of sickness or if you fear na kapag meron kang sakit, it will lead to death, remember Isaiah 53:4 and 5. Surely, He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. So, past tense. Ito'y prophecy ni Prophet Isaiah sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. At nagawa na rin ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, yung kanyang sakripisyo dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, ang benefit noon sa lahat ng mananampalataya, lahat ng iyong karamdaman, pinagaling na ng ating Panginoong Hesus. Paano nangyari yon? May sakit ka pa lang ngayon. And the redemption happened 2,000 years ago. It's a supernatural redemption at hindi ito bound ng time. So sakop ang kahit anumang karamdaman na meron ka o magiging karamdaman mo pa lang. Hindi ka pa man nagkakasakit, pinagaling ka na ng Panginoong Hesus. You just have to believe na yung mga sugat at latay ng Panginoon ay naranasan niya yung lahat ng pain na yon para yung mga karamdaman magsigaling. Isa pa, takot ka ba? Natatakot ka bang mamatay? Ang nakakatakot lang mamatay kung hindi ka nananampalataya sa Panginoon. Kasi ang magdadala sa atin sa walang hanggang kaparusahan ay ang ating unbelief. Kung tayo ay hindi nananampalataya, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung hindi ka nananampalataya kay Jesus na anak ng Diyos at sa tinapos niyang gawa, matakot kang mamatay. Dahil sabi nga ng 1 John chapter 5 verse 12, He who has the Son has the life. But he who does not have the Son of God does not have life. Kaya nga din po namin ginagawa ang ministeryong ito, may radio ministries, para maabot po ang lahat ng mga pwedeng marating ng radio program na ito o sa live streaming, dahil kami po'y naniniwala na anuman ang mangyari po sa inyo sa mga susunod na mga araw, nakakasiguro po tayo kung tayo mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, may naghihintay pong isang napakagandang buhay sa atin doon sa langit na bayan. At kasama din po ng life, doon sa binanggit natin sa 1 John 5:12, He who has the Son of God has the life of Jesus, na binabanggit po dito ay hindi lang ang eternal life na mararanasan mo after your death, kundi yung life, quality life, here on earth, habang nabubuhay pa lang tayo. Sabi din po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sasalita po noon ay ang ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, kapag nananampalataya ka sa Panginoong Hesus, huwag kang matakot dahil makakasama mo ang ating Panginoong Hesus dun sa langit na bayan kung saan isang napakasarap na buhay ang naghihintay sa iyo at sa akin. At
kahit na nandito pa rin tayo sa lupa, isang magandang buhay din ang ating mararanasan, hindi lamang magandang buhay sa material na bagay, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lalong-lalo na yung kapayapaan at kagalakan sa araw-araw. At yun ay napaka-importante. At kung meron kang karamdaman, wag mong isipin na yun ay maglilid palagi sa death. Dahil ang Panginoon ay nagsakripisyo para sa iyong kagalingan. At hanggat hindi natatapos ang mission mo dito sa lupa, huwag ka mag-alala. May extend ang iyong buhay. At kung sakaling dumating man yung panahon kung saan ay kailangan ka na ring umuwi doon sa langit na bayan, na yun naman ang tunay nating tahanan, bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. That's how gracious our Daddy God is. So, napakabuti niya. So ngayon, kung wala ka pang ganun pakiramdam, ay magsaya ka dahil may enjoy mo pa ang iyong mga minamahal dito sa lupa. And I declare healing sa lahat ng nakikinig ngayon. Palagi nyo lang pong sasabihin, I am healed by the stripes of Jesus, or thank you Jesus for your sacrifice, because of your stripes, because of your wounds, I am healed. Lagi mong sasabihin at makikita mo gagaan yung pakiramdam mo. Kaya sa lahat po ng mga may sakit na nag-text po, sinasama po namin kayo sa gabi-gabi po naming pananalangin ng aming pamilya. Okay? And number 6, the fear of bad spirits. Ikaw ba ay kagaya ng kakilala ko na ang laki-laki pero takot sa multo? Sorry. Takot sa multo. Ganun ka rin ba? Hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin na ang mga bad spirits na naglipana ay kaya kang saktan anytime? Sabi po sa Romans chapter 8 verses 10 to 11, and if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through the Holy Spirit who dwells in you. Huwag kang matakot sa mga bad spirits, lalo meron tayong mga napapanood na mga napoposes. If you believe in Christ, therefore Christ dwells in you. At dahil may Spirit of God sa puso mo, sa iyong pagkatao, wala nang ibang pwedeng pumasok ni kumatok. Hindi niya makakaya. Pumasok pa kaya? So you will not be possessed by bad spirit as long as you believe that Jesus dwells in you. At isa pa po, sa verse 15 ng Romans chapter 8, sabi doon, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Diba pagka tayo natatakot, bigla tayong nakakasigaw ng inay, o kaya ay, Papa, huwag kang mag-alala. Dahil nga anak ka ng Diyos, anytime, you can always cry, Abba, Father. You can always call, Daddy Lord, help me. Walang anumang spirit, sabi nga yung pong binasa ko kanina, Isaiah 53, 4 and 5, dahil doon sa revelation na yon, dahil doon sa prophecy na yon, nagkaroon ng Isaiah 54. Sa verse 17, nakasulat doon, no weapons formed against me shall prosper. Actually, ang nakasulat, no weapons formed against you. Kaya lang pagka po kasi binabasa ko yung Bible, pinapersonalize ko. So, no weapons formed against me shall prosper. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, walang anumang weapons magtatagumpay sa'yo. Even the weapons ng mga inaakala mong powerful na mga bad spirits. Sabi din sa Luke chapter 10 verse 19, behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you.
Okay? Kung binigyan ka nga ng power and authority sa mga mga makamandag na mga ulupong, diba? At mga scorpions at lahat ng kapangyarihan ng kaaway. So, kayang-kaya mong mapagtagumpayan. Hindi ka kayang basta itutumba lang ng masamang espiritu. So, wag kang matakot. Wag kang para bang ang mga bad spirits around us is parang ang lalaki nila at ikaw maliit. No! 1 John 4:4 says, "Greater is He that is in you than he that is in the world." Meaning, yung Spirit ni God na nasa iyo ay higit na makapangyarihan sa pagsama-samahin pang masasamang espiritu na pwedeng lumusob sa iyo. Ganun ka kaastig, kapatid. As long as you believe in Christ and His finished work on the cross. Okay? Sabi nga sa, I think it's in Peter, na sinabing, Satan is like a roaring lion, looking someone who he can devour. So, doon lang sa sinabi, looking for someone he can devour. Ibig sabihin, hindi lahat, diba? Hindi lahat pwede niyang masila. Hindi lahat pwede niyang madaya. Hindi lahat pwede niyang masaktan. Naghahanap pa nga siya eh. At sabi mo sa sarili mo, hindi ako yon because I am a believer of Jesus. Okay? So, tingnan natin kung may tuloy pa natin. I think we still have time. Fear of failure and future. Sabi sa Psalms 27:1, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid?" Okay? Natatakot ka bang mag-fail? Kasi may malaki itong kinalaman sa future mo? You know what? The more we are afraid of failing, the more we experience failures. And the more we commit mistakes. Tingnan mo habang natatakot ka na magkamali, lalo kang nagkakamali. Okay? Habang natatakot kang pumalpak, lalo kang pumapalpak. The more we rely on our own strength and skills, the more we fail. Alam mo kung bakit? Kasi kung nagre-rely ka sa sarili mong strength, gaano man ito kalaki, magpe-fail ka pa rin. Kasi may limitations pa rin yung iyong skills and abilities. Pero yung skills and abilities ni Lord at yung kanyang katalinuhan, infinite. Hindi mo ito pwedeng sukatin. Okay? So, why rely on your own strength and abilities na may limitations when you can rely on unlimited wisdom, skills, abilities, and strength of the Lord? Sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths." O, diba? Sabi sa ibang salin, "And He will make you, and He will give you good success." Okay? So, huwag ka matakot sa failure at sa kinabukasan. Kasi, sinabi din niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a bright future." So, promise ng Lord ito. So, meaning, sabi din doon sa Old Testament, huwag kang matakot sa kung anong mangyayari sa kinabukasan. Kasi nandun na rin si Jesus sa kinabukasan. Siya na rin yung ating tomorrow. So, don't worry about tomorrow. Okay? For tomorrow will worry about itself. Sino yung tomorrow na magwo-worry sa sarili niya? It's Jesus. Because Jesus is our tomorrow. At gusto ko rin i-share yung Joshua 1:8, nagsasabing, "Meditate on the Word of God day and night,
that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your ways prosperous and you will have good success. Ang mga anak ko, nag-aaral sila ngayon, college sila. I see to it, hindi ko naman po sila pwedeng samahan sa school or turuan sila ng mga lessons nila para maintindihan nilang mabuti. At baka nga hindi ko rin sila maturuan dahil baka mas marunong sila kesa sa akin. Pero alam nyo, isa yung ginagawa ko para alam ko na they will succeed sa kanilang pag-aaral. Gabi bago sila matulog, they will have a chapter in the Old Testament na babasahin nila. And then in the morning, they will have a chapter in Psalms na babasahin nila before they go to school. And I see to it, bago nila iwanan yung aming bahay, nagdi-declare sila ng mabubuting bagay sa kanilang buhay. You know, wag niyo pong maliitin ang kakayanan ng salita ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Dahil ito po'y sobrang makapangyarihan. Minsan nga kung kailan salita ng Diyos na yung naririnig mo, doon ka naman parang hindi ka na, wala ka ng ganang makinig. Pero ang totoo po, meron itong malaking magagawa sa buhay mo. Hindi ko po kayang turuan ng mga anak ko ng sapat-sapat for them to succeed. But I know the Word of God can do that for me. Better. And more successfully. Okay, so okay. At nasa na ba ako? Sabi ko kanina yung fear of failure and future. Huwag kang mag-alala. Andyan si Lord. Okay. And siguro last na ito, fear of poverty and bankruptcy. Yung takot kang maghirap, takot kang malugi kung ikaw ay negosyante, yung sobrang laki na ng takot mo na mawalan ng material na bagay, mawalan ng pera. Ikaw ba yung tipong pagka 100 pesos na lang yung laman ng bulsa mo, natatakot ka na, nanginginig ka na? Huwag kang matakot dahil hindi naman, sabi ko nga last Sunday, nung nag-preach ako sa church, sabi ko sa kanila, don't view blessings as material things only or money. Don't view money as an ultimate blessing. Huwag mong siyang i-view na ang ultimate blessing ay yung mga material na bagay. Kasi you miss the whole blessing if you do that. Kasama siya. Kumbaga sa pie, meron siyang portion doon. Sa kabuuan ng blessing, ay may portion pa rin yung material na bagay. So kasama yun sa blessings ng Lord. Pero hindi yan ang kabuuan ng blessing. Marami pang nakapaloob sa pagpapala na nakalaan ang Lord para sa iyo at para sa akin. So enjoy mo bawat biyaya, okay? Bawat pagpapala. Pero sabi ko nga kanina, kasama ang prosperity, kasama ang poverty sa pinagtagumpayan ng Diyos doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, "For I know the grace of my Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for my sakes he became poor, that I, through his poverty, might become rich." Wow! Meron palang ganung pangako ang Diyos. Being rich is not being millionaires. Hindi lang yon. Although kasama yon, pwede ka maging milyonaryo, pwede ka maging bilyonaryo. Kung yun ang dinesign ng Lord sa iyo, mangyayari. Pero hindi ibig sabihin, kung wala ka ng millions, hindi ka na milyonaryo. Ibig sabihin, being rich is every need supplied. Lahat ng pangailangan mo na meet, lahat ng pangailangan mo nandyan. Then, you're rich. Yun lang naman ang importante. Okay? 2 Corinthians 9:8. "And God is able to make all grace abound toward me, that I, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work." Wow, I love this verse. Yung bang ang mag-a-abound sa'yo, hindi lamang yung pagpapala na kailangan mo, kundi yung pagpapala para makagawa ka ng magandang bagay, mabubuting gawa sa ibang tao.
you will be a blessing to many. And God is able, di ba? God is able to do that to you. Sabi doon, and God is able to make all grace abound. Di ba? Wow. Okay? So, ano pa? Sabi sa Philippians 4:19, kung ano man ang mga pangailangan mo ngayon, meditate on this verse. Keep on speaking this verse. Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Meaning, I shall not be in need. At sa mga negosyante na natatakot ma-bankrupt, sa mga negosyante na natatakot malugi, dahil sa panahong ito, sa tingin niyo parang hindi okay ang pagninegosyo, huwag kang mag-alala as long as you are a believer of Christ. Deuteronomy 8:18 says, remember the Lord your God who gave you the wisdom and ability to gain wealth. Wow! So that's the promise of God. So lagi natin yung iisipin. Sa Deuteronomy chapter 28, sinabi pa, He will make you a head and not the tail. Wow! So, that's it, I think. Di natin ma-discuss ang lahat ng mga takot na pwede nating pagtagumpayan. Kung ito ay anumang takot, meron ka, hindi man natin napag-usapan ngayong gabi yon. Anuman ang takot, meron ka, our God is bigger than your fear. Our God is bigger than your fear. So, as long as you have faith in Jesus, the author and the finisher of our faith, you can finish the race. No sweat. Diba? Kahit anuman yung kalalagayan mo sa buhay, anuman ang mga sitwasyon mo, huwag kang matakot. Alam mo, habang natatakot ka lalong nadi-deactivate yung iyong pananampalataya. Okay? So, huwag kang matakot. Gusto kong tapusin ang ating pag-uusap, pagkukwentuhan sa verse sa Psalms 91 verses 5 to 7. At gustong-gusto ko rin itong na-include sa song ni Pastor Jill and Charles LeBlanc na ang title, I Dare to Believe. Sabi doon, you shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Sabi din sa 1 Timothy, sabi doon, the Lord has not given you the spirit of fear, but of power and of love. So, as long as you believe in Christ, huwag kang matakot. Ano man ang mga kinakaharap mo, siya ang bahala. Ilagak mo lang sa Kanya ang lahat ng bagay. Kahit na imposible sa tingin mo. Para bang kulang ang lakas mo, kulang ang resources mo, kulang kung anong meron ka sa kinakaharap mo para i-conquer ang lahat ng mga malalaking bundok sa iyong harapan. Alam mo, si Lord, available ang lahat ng solutions, lahat ng kaparaanan para mapagtagumpayan mo ang lahat ng bagay. So, conquer your fear. Have your faith. Make your faith active at all times. So, good evening, everyone. Gusto po naming batiin na magandang gabi sila Nanay Evelyn, Tatay Ed, Ate Edlin, Luis, Nanay Lucy, Kuya Junior, Kuya Richard, Ate Nora, Hazel, Dayan, Oliver, Belen, Abigail, Ate Grace, Kuya Elimar, Trisha, Dave, Michelle, Erwin, Rio, Ate Neng, and Saria. Hi rin po kay Ate Grace de Guzman, Jack, Nika, Gio, Micah, Tim, JJ, and Zed Magbantay. Hello po Ate Liza Barros of Orani. Hello din kay Ate Liza Izon, Ram of Orani at Ate Aubrey, Ate Albi of Dubai.
Hello po sa BBF team na hindi namin nakasama, sila Ate Rose Ann, Carlo, Kyra, Frankie, Alec, and Ren Ocampo. Hello din po kay Justin, saka sa ilang pang mga BBF team na hindi namin nakasama. Hello po, good evening kay Ate Jane, Kuya Bernard, John Burr, and Raisa Laconsay. Hi Ate Joy, Kuya Bernard Tuason. Pinapabati ni Sir Ian De Leon ang mga students niya sa COB NHS, John Isa, Razul, April, Ara, at gayon din ang kanyang paring Jen ng Arizona. At happy birthday kay Kuya Greg from Ate Liza Izon at sa buong Light Center family. Happy birthday din sa aking kumparing Owen galing sa kanyang wife na classmate ko si Marvic Manalo. Greetings from Ate Vilma Mendoza. Happy birthday daw po kay Crisel. At sa mga kabatchmate niya na taga Sibakan, hello. At hello din po kay Kuya Benok, Tita Tits at Lenlen. Hello din po kay Tita Sins, kay Charmaine, kay Mami Helen, Daddy Doming, kay Ate Cindy, and kay Kuya Pong. Hello po ulit kay Ate Sol. Hello po ulit kay Ate Sol at kay Kuya Edmond, Evangelista dyan sa Sacramento, USA. At maraming salamat po sa lahat ng nakinig, lalong-lalo na sa aking mga paring Dave, paring Oliver, at kay paring Daniel Buno. Yan, good evening sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig, Ate Joy and Kuya Bernard Tuazon. At happy graduation sa kuya ni Justin Madlangbayan. Mag-hello sa aking mga college BFF, kay Rosalie Lagman Manuel at kay Mirafel Lee Pineda. Ayan, hope to see you soon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating program, #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Keep on listening to us every Friday, 8 to 9 p.m. only here at 98.3 FM, Smile Radio, or via Ustream.tv yan for your live streaming. And hello to Roseanne. Magsama-sama po muli tayo sa mga susunod na Fridays. Keep on listening to #BBF. Dahil sa #BBF, may nagmamahal sa'yo! Good evening everyone! Shalom, glory, and kara! Sa buhay, wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF. Dahil dito, may nagmamahal